Ang kape o ang coffee ay ang isa sa pinaka-most popular non-alcoholic beverages globally. Tinatayang 65 to 75% ng population sa mundo ay umiinom ng kape. Kinaugalian na rin nating mga Pilipino ang uminom ng kape sa umaga na kasama ng ating mga almusal. Ikaw kaibigan, nakakailan ka bang kape sa loob ng isang araw? This video pag-uusapan natin kung paano nga ba ginagawa ang kape. Pero bago yan, alamin muna natin kung papaano natuklasan ang kape. Pinaniniwalaan na ang kape ay nag-originate sa Ethiopia, kung saan nadskobre ng isang magpapastol ng kambing na ang pangalan ay Kaldi, na nakatira sa Kaffa, isang rehiyon sa Ethiopia. Isang normal na araw, habang siya ay nagpapastol ng kanyang mga kambing, napansin niya na may kinakain ang kanyang mga alagang kambing na kulay bright red na mga berries, at bigla na lamang nagiging energetic ang mga kambing pagkakapangain ng mga bunga na ito. Na-confused si Kaldi kaya sinubukan niya din ito kainin para malaman kung ano ang nararamdaman ng mga kambing at bakit bigla na lamang nagiging energetic ang mga ito. Nakaramdam din siya ng sigla sa kanyang katawan, kaya dinala niya ang mga berries sa malapit sa sambahan sa kanilang village. Pagkatapos niya ipaliwanag ang nangyari sa mga monks na nangangasiwa ng bahay-sambahan, sinabi ng pinuno ng mga monks na ang berries ay gawa ng dyablo, kaya kaagad niyang itinapon sa apoy ang mga butil. Matapos itapon sa apoy ang mga berries, nasunog ang mga ito, at naglabas ng malakas at mabangong amoy ng aroma ang mga sunog na butil sa buong bahay-sambahan. Kaya mabilis na pinag-utos ng head monks na tanggalin sa apoy ang mga nasunog na butil at ilagay na lang sa mainit na tubig ang mga ito para hindi mawala at mapreserve ang mabangong amoy nito. Sinubukan din na inumin ng mga monks ang mainit na tubig na nilagyan ng mga berries, at nakaramdam sila ng peaceful, warming, at calming sensation na epekto ng mga berries na ito. At maganda rin ang naging epekto sa kanila, naging aktibo, alerto, at masigla ang pakiramdam ng kanilang katawan na tumatagal ng mahabang oras. Mula noon ay ibinahagi ng mga monks ang kanilang nadskobre sa mga monastery, at iba pang mga lugar. Paano nga ba ginagawa ang kape? First of all, of course, ang planting. Ang butil ng kafe o kung tawagin ay coffee beans ay ang siyang itinatanim sa mga beds in shaded nurseries, o kung tawagin ay mga kahon ng punla. Ang mga punla ay madalas na dinidiligan at karaniwan ang mga kahon ay nasa magandang lokasyon na nasisinagan din ng araw para maging malusog ang mga punla. Itinatanim ang mga punla tuwing panahon ng tag-ulan o wet season para malambot ang lupa at mabilis kumapit ang mga ugat nito sa lupa. Harvesting. Depende sa variety o uri ng kafe, approximately 3 to 4 years bago mamunga ang isang bagong puno ng kafe. Ang bunga na kung tawagin ay coffee cherry o beans na karaniwang bright and deep red ang kulay kapag ito ay hinog na at sapat na ang gulang para ito ay ma-harvest. Ang Brazil ang pinakamalaking producer ng kafe sa mundo. Typical na isang beses lang sa isang taon mag-harvest ng kafe. Pero sa mga bansang Brazil at Colombia ay nakakadalawang beses mag-harvest na kung tawagin ay main and secondary crops. Kadalasan ay kamay ang ginagamit ng pag-harvest ng mga bunga nito o mga machine kapag nasa flat at kapatagan ang pinagtaniman ng mga kafe. May dalawang uri ng pag-harvest. Una ay ang tinatawag na strip pick, kung saan pinuputol na lang ang sanga at saka kukunin ang mga bunga. Pangalawa ay ang tinatawag na selective pick, kung saan pinipili ng mga picker o mga nag-harvest ang hinog. Ang prosesong ito ay mahirap na trabaho dahil manually o kamay lang ang gamit sa pangunguha ng bunga. Iniikutan ng mga picker ang puno para kuhanin lang ang hinog na bunga. After 8 to 10 days babalikan nila ang puno para kuhanin naman ang mga bagong hinog na bunga. Processing the cherries. Once na ma-harvest ng lahat ng bunga, sisimulan na kaagad ang processing nang sa ganun ay hindi na abutin pa na mabulok ang mga beans. May dalawang uri ang processing. Una ay ang dry method. Ito ay ang sinaunang kaugalian na ginagawa pa rin sa maraming bansa sa ngayon, lalo na sa mga lugar na limitado lang ang tubig. Ang mga bagong pitas na beans ay ibibilad sa isang malawak na lugar na may sapat na init ng araw. At para maiwasan na masira ang mga beans ay nilalagyan nila ng cover ang pinagbibiladan kapag gabi at kapag umuulan para hindi mabasa at masira ang mga ito. Pangalawa ay ang tinatawag na wet method. Sa method na ito ay tinatanggal na kaagad ang pulp o ang mga balat ng beans pagkatapos ma-harvest. Dumadaan ang mga cherries sa pulping machine para mahiwalay ang mga balat sa mga beans o sa mga buto. Pagkatapos dadaan ang mga beans sa water channels kung saan ang mga magagaan na beans ay lulutang at nakalubog naman sa ilalim ang mga mabibigat.
Kasabay nito dadaan naman sa rotating drums to separate their sizes. Next step is drying the beans. Pagkatapos mabalatan papatuyuin ulit sa araw ang mga beans para matuyo ang parchment envelope. Ito yung sticky gel na nakabalot sa mga beans. Tinatawag na parchment coffee after na matuyo at ready na ilagay sa mga sako at ilagay sa warehouse. The next step is roasting the beans. Ang roasting ay isang uri ng pagluluto o pagsusunog ng mga beans para maging ganap na kape na siya nating paboritong bilihin sa mga favorite store at cafes. Ang isang roasting machine ay umaabot ng 550 Fahrenheit o humigit kumulang 288 degrees Celsius. Kapag umabot na ng 400 Fahrenheit o 204 degrees Celsius mag-uumpisa ng maging kulay brown ang mga beans na dati ay kulay berde, at magsisimula na rin itong maglabas ng caffeine. Ang caffeine ay isang uri ng mabangong langis na inilalabas ng mga beans. Ang prosesong ito ay tinatawag na pyrolysis, kung saan ang mga beans na sinusunog ay naglalabas ng mabangong amoy na tinatawag na aroma scent flavor. Grinding coffee. Ang huling proseso ay ang paggigiling, kung saan ang mga roasted beans ay ilalagay na sa grinding machine para maging powdered coffee na siya nating normal na nakikita sa merkado, mga paborito nating mga tindahan na kadalasan na nakapack sa bote o plastic. Thanks for watching and enjoy your coffee. Para laging kang update sa bagong mga videos, please subscribe, like and hit the notification bell.